Magsiluhod po tayong lahat at dasalin natin ang panalangin para sa araw ng Parish BEC Day na itinakda sa dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang Kristiyano, BEC, upang maging daluyan, lugar at pagkakataon ng pag-asa. Nagsusumamo kami na pagkalooban ng higit na alab ng damdamin sa pagsusulong ng munting sambayanang Kristiyano o BEC na magbibigay ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya. Tulungan mo kaming maging tunay na asin na magpapanatili ng pananampalataya, ilaw na nagbibigay ng liwanag sa misyon, lebadura na magpapaalsa ng pakikilahok sa aming mga parokya at pamayanan. Ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin sa ikatlo ng hapon, panalangin sa mabathalang awa. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ng siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Ano man ang ating gamiting imahen upang ipaliwanag at bigyang katwiran ang pananampalataya sa banal na Santatlo,
Lagi itong kakikitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Sapat nang banggitin ang ebanghelyo ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Manalangin tayo na sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng santatlo upang makamit natin ang buhay na payapa at naaayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang iyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong isang tanong para sa inyo. Gaano po kahalaga sa inyo ang isang relasyon? Kahit ano pa po iyan, pagkakaibigan, pamilya, o kaya naman may isang specific na tao, gaano po kahalaga ang relasyon na iyon para sa inyo? Kasi po kung mapapansin po ninyo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang isang realidad na lumilitaw kapag pinag-uusapan ang banal na Santatlo, ay kailanman never naging isolated ang Diyos. Ibig sabihin, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo namumuhay sa pagmamahal sa loob ng isang komunidad. At doon sa komunidad na iyon, kung may pagmamahal, may relasyon. Ang Ama, minamahal ang Anak. Ang Anak, minamahal ang Ama. At ang bunga ng pagmamahalan ng Ama at ng Anak, ang Espiritu Santo. Kaya tatlong persona, iisang Diyos. Hindi nagsasarili ang Diyos. Hindi niya nilalayo ang kanyang sarili. Pero siya ay kumikilos at umiiral sa pagmamahal, sa komunyon, at sa isang relasyon. Kaya sa sobrang pag-uumapaw ng pagmamahal ng Diyos, binuhos niya sa atin yung pagmamahal na iyon. Kaya po kung maalala po ninyo, sa unang aklat ng Biblia, nung nilikha ng Diyos ang unang tao, ano ang sinabi niya? Lumikha tayo ng tao na kawangis natin. Let us make man in our own image. Kaya nga ang katisismo, tayo ay nilikha kawangis ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Kung ang Diyos ay pagmamahal, ang Diyos ay umiiral sa isang relasyon, bilang kawangis, nilikhang kawangis ng Diyos, tayo rin ay nilikha para sa isang relasyon. Nilikha sa pagmamahal. Kaya po kung mapapansin po ninyo, kahit anong sabihin po natin, kahit anong pagiging matapang natin sa buhay, kahit ilang beses natin sabihin sa ating sarili, kaya ko naman to, hindi ko kailangan ng tulong ng ibang tao. Pakialam ko sa tulong nila. Hindi po ganun kasi yung ating pagkatao. Nangangailangan pa rin talaga tayo ng relasyon. Alam po ninyo yung kantang Pananagutan? Ano po yung linya doon? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili
lamang. Kasi yun po tayo nilikha ng Diyos eh. Nilikha tayo para sa relasyon, para sa kapwa-tao. Kaya nga, kapag pinipilit nating ilayo ang ating sarili sa lahat ng mga tao, at dahil sa mga iba't ibang kasalanan, tampuhan, kung ano pa iyan, hindi natin natutupad kung sino talaga tayo. Kaya nga, kahit ayaw nating aminin sa ating sarili, may hinahanap-hanap yung puso natin. Kasi hindi tayo nilikha para maging mag-isa. Hindi tayo nilikha para maging mag-isa. At kailanman, hinding-hindi tayo mag-iisa. Kahit mag-isa ka sa bahay o kaya kung saan, wala kang nakikitang ibang tao, kasama mo pa rin ang Diyos. That's why there never was a moment na masasabi mong talagang mag-isa ka. Pwede mong maramdaman na nag-iisa ka, pero yung karamdaman ng pag-iisa, naghahangad ka ng karamay. Kaya nga, di ba, pag may pinagdadaanan ka, minsan ang hinahanap mo lang, karamay, kausap, kasama. Kasi ganun tayo nilikha. Hindi natin kayang pasanin o pagdaanan ang buhay kung sosolohin lang natin ang lahat. We were made for relationships. Kaya po mga minamahal na kapatid, ano po kadalasan ang nagiging pangunahing sanhi kung bakit nagkakawatak-watak ang relasyon? Ano po kaya sa tingin ninyo? Nagkakawatak-watak kasi hindi na nag-uusap. Wala nang komunikasyon. Hanggang sa dumating na lang sa punto, humihiwalay na lang. Hanggang sa dumating sa punto, sasabihin na lang, bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Alam mo na yung dapat mong gawin. Pabigat ka na lang sa akin. At dahil doon, yung pagmamahal, nagiging indifference. Lumalayo. Kaya nga, gaano ba kahalaga sa inyo ang meron kayong mga relasyon ngayon? Hindi lang po romantic relationships. Even yung pinaiingatan natin, pagkakaibigan, pamilya, kung saan pa yan, gaano ito kahalaga sa inyo? Bakit? Kasi sa Diyos, mahalaga yung relationship. Mahalaga sa Kanya ang relasyon. Sa paulit-ulit nating ginawang mga kasalanan, at sa pagkakataon, kagaya nung sinabi ko kanina, yung pangunahing reason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa isang relasyon, lumalayo sa isang relasyon, kasi hindi nag-uusap, ganon din po sa atin sa Diyos. Saan po? Sa pananalangin. Pag hindi na po tayo nakakapagdasal, hindi na po tayo nakakapaglaan din ng oras para kausapin siya. Kaya ano ang ending? Lumalayo. Kaya ngayong buhay panalangin, pag hindi rin pinahalagahan, kagaya ng mga relasyon na meron tayo, unti-unti nagiging sanhi ng paglayo natin sa Diyos. Pero anong sinabi ng Diyos? Sinabi man ng Diyos, paulit-ulit na lang yung kasalanan mo, di ka na natuto, pakialam ko sa'yo. Sinabi ba ng Diyos, kaya kong mabuhay nang wala ka? Wala akong pakialam sa'yo. Hindi naman sinabi yun ng Diyos sa atin. Ano ang ginawa ng Diyos? Sinugo niya ang kanyang anak. Nang sa gayon, maibalik tayo sa kanyang piling. At nung maibalik na tayo sa kanyang piling, nariyan din ang banal na Espiritu, gumagabay sa atin para hindi na tayo mawala sa tamang landas. Naisip na yan ng Diyos. Hindi tayo sinukuan ng Diyos.
Kasi napakahalaga sa Kanya yung relasyon na meron tayo sa Kanya. Kaya kung ganun tayo pinahalagahan ng Diyos, paano natin pinahalagahan ang isa't isa? Gaano kahalaga sa iyo yung mga relationship mo ngayon? Handa ka bang ibigay ang lahat para doon sa relationship na iyon na magdadala sa inyo sa Panginoon? Aminin naman po natin, hindi naman po lahat ng mga relationship madali. Minsan, nabibigatan din tayo. Minsan, may pinagdadaang pagsubok. Pero ano ang pangako ng Diyos? Sa bawat pagkakataon na kahit na mahirap, inuudyokan ka pa rin magmahal, kumikilos ka pa rin magmahal, sinasalamin mo yung pagmamahal ng Ama. Kahit na mahirap, kahit na kailangan maraming pagdaanan, pero handa kang magsakripisyo, alang-alang doon sa kapwa mo, sinasalamin mo yung ginawa ng anak. At kapag kahit na sa tingin mo wala ng pag-asa o patutunguhan, pero nagpapatuloy ka pa rin, sinasalamin mo naman ngayon ang grasya at pagkilos ng Espiritu Santo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi lamang po yan yung binabanggit po natin. Nakakatagpo sa araw-araw na buhay, sa bawat relasyon na meron tayo. Kaya po uulitin ko po, gaano kahalaga ang relasyon na meron kayo ngayon? What are you willing to give up and to do for your relationships? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itutugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo.
Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo Santatlong Diyos, dinggin mo kami. upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakaman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo Santatlong Diyos, dinggin mo kami. upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kamanatagan at kalayaan. Manalangin tayo Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa iisang Diyos, sa papahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Pawisan ang mga alay, gawin mong totoo. Itong anak at tinapay ang iyong katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ng iyong bayang magpupulit na kakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adika sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Samay purihin siyang
Announcement. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Ngayon din po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at programa ng CBCP BEC, Archdiocesan Ministry on BEC at Regional BEC Council. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay piling mo ng Diyos, makapiling niya. Ang The Nazarene Catholic School, paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2026-2027. Para sa lahat ng mga mag-e-enroll na grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro para sa taong 2026-2027. Mayroon rin pong academic discount para sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10. Mayroong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy nilang matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa The Nazarene Catholic School ng libre. Ang paaralan ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila, malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship ay maaaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8244-5609 o 0966-211-2152. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Palakpakan natin ang mahal na pong ito sa Nazareno. Kaisa po tayo ni Father Marion sa araw na ito, sa misang ito, ng pagpapasalamat sa ating poong Jesus Nazareno. Noong pong nakaraang Biyernes, May 29, ito po ay ika-6 na buwan na ni Father Marion
bilang pari. At ang ibig sabihin po nun, para sa mga batang orden o ka-orden pa lamang na pare sa Arkidiocese ng Maynila, ibig sabihin po nun, sila ay lilipat na. Bahagi po ng tinatawag natin na Benjamin Program ng mga bagong orden ay kada 6 na buwan ay iikot po sa mga simbahan. Hanggang ito po ay matapos sa hudyat ng 1 taon ng kanilang pagkapari. Kaya po, sa punto pong ito, ay sa ngalan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno, kandiyan po ang kapatiran ng mga pare, si Father Robert, Father Frank, Father Egay, Father Paul, at Father Jupiter, ay kasama na rin po ang mga kawani, personnel ng simbahan ng Quiapo, sa mga ministries and organizations, sa mga volunteers na nakasama po ni Father Marion, ay nais po nating pasalamatan siya sa kanyang pagbibigay ng sarili bilang pari sa nakaraang 6 na buwan. At atin pong ipagdasal dahil kasunod po nito, siya naman po ay malilipat po dyan sa San Roque Parish. At nais po nating samahan siya ng ating mga panalangin. Muli, Father Marion, maraming salamat sa iyo. Naway patuloy kang gabayan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kasama ka po namin sa mga panalangin po namin dito sa simbahan ng Quiapo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa 3 persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa punto pong ito, nais ko rin pong magpasalamat sa inyong lahat po. Nung dumating po ko sa Quiapo, ang unang-una ko pong napansin, sapagkat hindi naman po talaga ako palapunta ng Quiapo, at hindi naman aminado pong hindi po talaga deboto, ay ang unang napansin ko, laging nakataas ang mga kamay. Nung unang beses na nag-serve po ko, misa ni Father Jade po noon, pagdating sa huling pagbabasbas, laging nakataas ang mga kamay. At yung imahe pong iyon, nung unang beses ko po nakita, sabay-sabay lahat, buong simbahan, nakataas ang kanilang mga kamay. Yun po yung tumatak sa akin. At yun na rin po yung naging kwento ko po sa loob ng halos 1 taon na rin po, simula nung diakono, dito po sa Quiapo, na sa mga maliliit na pamamaraan, unti-unti rin pong nahubog. Nahubog po ako sa puso ng isang deboto. Kaya po sa pagsuko ko po sa sarili, ng aking sarili sa Diyos, para sa mga plano po niya sa akin sa hinaharap, humihiling po kami ng inyong panalangin. Kasama ko po yung mga kabatch ko po, si Father Erwin Ismakilan at si Father Richard Lim, na makasama po ninyo muli dito sa inyong komunidad. Pagdasal niyo, isama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Kailangan po namin iyon. At pagdasal niyo rin po sana ang aking susunod na paglilingkuran sa San Roque de Manila, dyan sa may Blumentritt. Ilang stasyon lang po, lagpas ng Carriedo, para po sa susunod na 6 na buwan na paglilingkod at pananatili ko po doon. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatagpo ko, sa lahat ng mga may mga kwento, sa lahat ng mga tawanan, iyakan, masasaya, malulungkot, kahit na mga may konting mga tampuhan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kapatid ng Kaparian, Father Jade, Father Robert, Father Paul, Father Egay, maraming salamat po sa pagtuturo at paghuhubog po kung paano po maging isang pari at maging magkakapatid bilang sa isang kaparian po. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.